Ngayong Sabado ng umaga sa Pinoy MD. Hindi lang daw matatanda kundi pati mga sanggol pwede ring tigyawatin. Alamin. Ako, pag tinitingnan ko yung baby ko, awang-awa po ako sa kanya. Hindi ako makatulog kasi hindi ko alam kung ano yung nararamdaman niya po. At sabon na pampadax o pampalaki raw ng ari ng lalaki, epektibo nga ba? Sabi ko, try ko nga to, baka madagdagan. And then, tinry ko siya ng siguro almost 1 month din. Ngayong Earth Day, tara na't magbakasyon na may kasamang meditation, kung saan abangan. Nakakatulong siya sa sarili mo at kung ano yung mga gagawin mo moving forward. Meriendang abot kaya na, masustansya pa. Mas masarap eh. Healthy. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapuso. Salamat sa muling paggising ng umaga para samahan kami dito sa Pinoy MD. Pero don't you worry, hindi ho namin sasayangin ang paggising nyo ng umagang-umaga dahil marami kaming isi-share sa inyo na mga interesting health facts and information na kailangan ninyong malaman. At para samahan po tayo, syempre this Saturday morning, para sa mga kwentuhang pangkalusugan, makakasama po natin ang ating resident obstetrician gynecologist. Walang iba kundi si Dr. Raul Quillamor, otherwise known as Doc Q. Ayan, mamaya ho abangan natin siya at magbabalik pa rin po ang Pinoy MD, and this time around nakakasama na natin si Doc Q, ang ating resident obstetrician gynecologist, para gabayan po tayo sa mga usaping pangkalusugan. Eto na, Doc Q, good morning! Good morning, Connie, at syempre sa lahat nating mga kapuso, magandang umaga sa inyong lahat. Sa mga kasimanwa ko sa Antique, mayad nga aga kaninyong atanan. Eto na, syempre, ang ating first question, Doc Q. May risk daw ba ang mga katulad niya na 40 weeks preggy? Ang tanong mula naman kay Maria Thalia Cantor Juan. Ang isang pagbubuntis ay umaabot ng 40 weeks pero meron tayong allowance ng 2 weeks plus or minus 2 weeks yan. So ibig sabihin, kung isang babae, expected date niya ngayong araw, pwede pa siyang mag-labor ng 2 weeks before or even 2 weeks after ng kanyang expected date. However, kung lumampas man siya ng 40 weeks, may ginagawa naman ang mga obstetricians o yung mga obstetric caregivers ng mga paraan para ito ang baby ay magawa natin ng antepartum fetal surveillance at sa ganun ay malalaman natin kung okay pa naman si baby sa loob o hindi. No, kung may mga problema makikita doon sa antepartum fetal surveillance sa pamamagitan ng ultrasound at saka ng electronic fetal monitoring ay pwede na siyang i-induce o di kaya kung wala namang nakikitang problema doon, pwede namang ituloy yung kanyang paghihintay ng 2 weeks. Pag lumampas na siya ng 42 weeks, doon nag-umpisa yung problema kasi kumukonti na yung amniotic fluid o yung panubigan. At pag dumumi si baby sa loob, ay pwedeng malunok ni baby yung kanyang dumi at ito ay makakos ng pneumonia o ng respiratory distress syndrome sa baby. Question number 2 for you, Doc. Ano naman daw ang ibig sabihin kapag sinabing naka-breech position ang sanggol sa sinapupunan? Delikado ba daw yan? From Maylene Tungol Fama. Ibig sabihin ng breech myelin ay suhi. No? So ito ay abnormal presentation or abnormal ang position ng baby sa loob kasi dapat para maging normal yan, dapat mauuna yung ulo. No? So sa kanya, pag suhi yan ay puwet ang nauuna, yung ulo na sa itaas. So pag pinanganak yung baby ay may mga kaakibat din na problema dyan kasi pwedeng mauna yung puso, yung tinatawag din nating umbilical cord prolapse at ito ay delikado at pwedeng ikakamatay ng baby. Hindi lahat na mga presentation ng breech ay nadi-deliver by cesarean section kasi pwede rin namang ita-trial of vaginal delivery, pero ito ay depende rin sa klase ng breech, kung complete siya, kung frank breech or incomplete breech. So depende yan sa evaluation ng doktor, siya ang makakapag-desisyon kung ito ay pwedeng idaan sa puwerta o cesarean section. Thank you, Doc. Samantala, we have 2 more questions pa rin ang ating pong babalikan sa, syempre, pagbabalik pa rin ng Pinoy MD, kaya stay tuned, baka yung question nyo na. And we're back dito pa rin po sa Pinoy MD. Ngayon, eto na, as promised, yung dalawa pang ibang katanungan na pinadala nyo po sa amin. Eto na, Doc Q, ha, ang ating third question. Ano raw ba ang dahilan ng pangangati ng ari ng babae? Tanong po yan ni Isha Lorilia. Maraming dahilan ng pangangati ng ari ng isang babae, Isha, at pinaka-common dito ay siyempre improper hygiene. No? Dapat kasi
every time na umiihi o dumudumi yung isang babae, dapat ay malinis ka agad yung puwerta o yung labas man lang ng puwerta. No? So, proper hygiene ang kailangan dyan. Pangalawang dahilan ay pwedeng infection at very common din ito. No? May mga fungal infection tayo, may bacterial infection at kung ano pang klaseng infection dyan. So, kailangan kung nangangati ang ari ng isang babae, lalo na pag may discharge, ay patingnan mo na sa doktor bago yan mabigyan ng gamot. Ang pangatlo dyan ay syempre diabetes, lalo na pag hindi controlled ang blood sugar ng isang babae. At ang pang-apat ay kung ang isang babae ay merong cancer dyan sa loob ng puwerta o di kaya dito sa skin ng vulvar area. No? So kailangan ito ay matugunan para mabigyan ng tamang lunas. Kung kailangan i-biopsy, pinabiopsy yan ng gynecologist. And last but not the least, ito naman ang tanong. Normal daw ba na nananakit ang dibdib kapag kapapanganak lang? Mula po naman yan kay Edward Jungling. Dapat, Edward, ay nasabi nyo kung ano bang klaseng sakit ng dibdib, no? Kung ito ba ay persistent na pain o kung saan ba sa loob ba ng dibdib o yung sa labas ng dibdib. Kasi pag sa labas ng dibdib, yan usually, after panganak, syempre yung breast ni mami, engorged, no? Punong-puno ng gatas yan, kaya kung minsan namamaga, masakit. Kung sa loob naman, ay syempre, nandyan yung lungs at saka yung puso. O lalo na pag postpartum mo, ibig sabihin, kapanganak lang ni mami, may mga problema tayo sa puso na tinatawag natin mga peripartum myocarditis, no, or postpartum myocarditis, at ito ay magiging dahilan din ng chest pain. So, depende yan kung kung saan ang pain sa dibdib, no? Kung sa labas o sa loob. Kasi kailangan, kung sa loob yan, ay kailangan talaga matitingnan ng doktor yan kasi malalaman natin kung sa puso ba ang problema o doon sa baga ng isang babae. Thank you so very much, Dr. Q. Ang dami naming natutunan as always sa iyong mga kasagutan. And thank you rin sa lahat ng mga nagpapadala po ng kanilang mga tanong para sa amin dito sa Pinoy MD. Keep them coming dahil linggo-linggo, itatry po namin sagutin ang mga yan. Samantala, dyan lang kayo dahil dito lang kami. Magbabalik pa rin po Talaga namang lahat na yata ngayon mabibili mo na online. Pati ng araw sabong pampadax o pampalaki ng ari ng lalaki? Ligtas at epektibo nga ba ang mga ito? Abangan mamaya. Ang acne hindi lamang problema pala ng mga matatanda at maging ng mga nagdadalag at nagbibinata. Dahil ang sanggol, pwede rin palang tigyawatin. 2 linggo matapos ipanganak, nagkaganito na raw ang balat ni Baby Daven. Sobrang kabado po ako, tapos kinakabahan po kung ano po yung nangyari sa kanya. Tapos kung ilang mommies na din po yung natanong ko about doon. Bilang first-time mommy, naisipan daw ni Ronalyn na magtanong sa mga kagaya niyang ina. Iba't ibang sagot, iba't ibang solusyon. Kaya si Ronalyn, papalit-palit din daw ng mga ginamit na produkto sa kanyang anak. Iba-iba pong sabon yung ginagamit ko. Tapos, hindi po parang after 1 week po na hindi gumagana yung sabon na ginamit ko, iba na naman po yung sabon na gagamitin ko. So, bali, itanong po ako ng tanong kung ano po nangyayari, bakit hindi po nawawala, ilang sabon na nga po yung nagamit ko. Pero imbis na bumuti ang kondisyon ni Baby Daven, lalo pa raw itong lumala. Hanggang sa magbalat na rin ang kanyang noo. Kawawa naman yung palangga niyan. At may lumalabas na ring nana sa kanyang tainga. Ako, pag tinitingnan ko yung baby ko, awang-awa po ako sa kanya. Tapos hindi ako makatulog kasi hindi ko alam kung ano yung nararamdaman niya po. Hindi naman po sila makakapagreklamo po dito. Nang magpatingin sa kanilang pediatrician, nalamang neonatal acne pala ang tawag sa kondisyon ni Baby Daven. Kung tutuusin, normal naman pala sa mga kakapanganak lamang na sanggol na magkaroon ng tigyawat. Usually kasi cause is unknown, no? Pero there are theories na nagsasabi na it can be due to hormones, pwedeng maternal hormones or pwede rin naman because of the newborn's hormones. At kung tutuusin, dapat daw kusa naman itong mawawala.
Ang naging problema, si Ronalyn sumubok agad ng iba-ibang mga produkto. Kaya imbis na humupa, lalo pa itong lumala. Hindi masyadong maganda lalo na sa mga baby yung try ng mga products kasi hindi po lahat ng products katulad kapag ka sa mga matatanda na pwede. Pero ito kasi sa baby, usually hindi kasi it will just pass. No? Maliban na lang syempre kung persistent na, tapos may mga kaakibat na ng mga ibang simptomas gaya ng mga lagnat, mas kailangan yon makita ng mga doktor. Very sensitive talaga ang skin ng mga baby. Sa ngayon, ipinayo ng doktor kay Ronalyn na itigil na ang pagpapalit-palit ng mga ginagamit na mga produkto. Makabubuti raw na gumamit ng hypoallergenic body wash para wala itong taglay ng mga matatapang na kemikal na posibleng maka-irritate palalo sa balat ni Baby Daven. Ang warm bath makatutulong din daw para maibsan ang discomfort na nararamdaman ng sanggol, gaya ng pangangati. Ang 2-week-old na si Baby Maymay kasalukuyan ding pinahihirapan ng neonatal acne. Nagsimula raw ito 1 linggo na ang nakakaraan. Pag uwi kasi ng lolo niya, galing trabaho, hinalikan na siya. Tapos nung simula nung mga ilang oras, lumabas na yung rashes sa mukha niya. Ayon din kay Doc, posibleng nakadagdag din daw sa iritasyon sa balat ni Baby Daven ang madalas na paghalik ng kanyang daddy David. Ayan ka na naman. Di ba sinasabi ko sa'yo, huwag mo i-kiss yung anak mo? Yung mga paghalik-halik, no, at some point, yes, talaga, minsan nakakakos siya ng mga skin problems, lalo na sa mga babies, kasi nga very sensitive ang skin nila. But it doesn't necessarily mean na neonatal acne yung pwedeng maging problem. Kasi nga, ang neonatal acne, gaya na sabi ko, unknown ang cause. At the same time, pwede rin siya dahil sa hormones ng mother na napasa nung pinanganak o kaya dahil din sa mga fetal hormones. So yung ganon, more on sa mga pwede natin sabihin na mga reaction ng balat, yung mga humahalik, lalo na yung mga may balbas. Pero imbis na sumubok ng iba-ibang mga produkto, hypoallergenic wash lang daw ang ginagamit ni Mommy Micaela para sa kanyang baby. Araw-araw siyang nililinisan kasi bawal pa maligo. Alcohol, tas maligam-gam. Pero ayon kay Doc, hindi lahat ng mga butlig-butlig na lumalabas sa ating baby, neonatal acne na agad. Halimbawa na lang, kapag dahil ito sa init ng panahon, baka bungang araw yan. At para sa mommies and daddies sa akala mo espasol ang baby kung maglagay ng pulbo, kalma lang po. Hindi rin po yan ang solusyon, sabi ng ating eksperto. Dahil baka lalo pa itong magdulot ng skin irritation. Well, it is not really recommended, no? Yung mga paglagay ng mga pulbos. Bathing lang talaga with mild soap. Pwede rin naman natin lagyan din ng mga hypoallergenic, yung mga moisturizer, possible din naman. Pero yung mga other products, not really recommended. Sa ngayon, heto na si Baby Daven. Wala na ang mga pimples at mahimbing na rin ang tulog. Next time, do not overreact, sabi ni Ronalyn. Huwag magpadala sa takot. Iwasan ding sumubok ng kung ano-ano. The best pa rin ang kumonsulta muna sa eksperto. No signal, no problem. Form of pahinga ko siya eh. Parang nare-reset yung katawan mo, yung mind mo rin. Disconnect to connect. Pag stress ka sa office, buong week, ito po yung pinaka-charging station ko. Ito na nga raw ang panahon para mag-reflect. We need to be in tune with ourselves and with nature. Para sa akin, importante yon na bumabalik ka sa lupa, sa masarap na hangin, puno. Ngayong Earth Day, tara na't mag-relax at subukan ang meditation na may kasama pang bakasyon.
Ang malawak na kabundukan at preskong hangin sa Tanay ang binabalik-balikan daw ni Michelle. Nag-start po ako umakyat nung pandemic na po, start ng pandemic. Mas na-appreciate mo lalo yung nature. Nakatulong daw ang pag-akyat ng bundok para makamove on siya sa pagpanaw ng kanyang asawa. 2016 po, namayapa na po siya. Meron po siyang heart and lung failure. Mahirap po kasi almost 24/7 kami magkasama nun. Hindi naman po nawawala yung pain. Minamanage mo lang, andun pa rin yung loss mo, yung pain mo ng pagkawala. Para sa Michelle version 2.0, better and stronger na raw siya. Masasabi ko po na mas stronger naman po ako ngayon kaysa dati. Dahil na rin po sa daughter ko. Akala ko po hindi ako makakaakyat ng ganito. Any form of physical exercise, especially walking, lalo na ito pag-akyat ng bundok, any form ng physical activity, nagbo-boost ng happy hormones called endorphins. At maganda din yun na napapalibutan ng nature, ng green. Very calming ang paligid. Kung si Michelle nakamove on na, si M naman may hugot pa. 1 linggo pa lamang daw kasi silang hiwalay ng ex-boyfriend niya. At where do broken hearts go nga ba? This year kasi, iniisip ko rin na try ko nga mag-solo travel din. Mapapa-reflect eh. So, dun sa reflection mo, mas makikilala mo sarili mo. Nakakatulong siya sa sarili mo at kung ano yung mga gagawin mo moving forward. Pero teka, papaano kung sa gitna ng soul searching, sa bundok mo pa makakasalubong ang dahilan ng heartbreak mo? Sobrang nagulat kasi hindi ko naman ine-expect na of all places, ang daming bundok sa Pilipinas. Dito pa talaga makikita. Wala akong sinabihan na kaibigan na, nandito ako sa bundok na to. Kaya ayun, sobrang nagulat lang. Pwede ganun muna si M. Hindi ko inaasahan na makita ko siya dito. Of all the places. Makausad pa kaya sa heartbreak sa trek si M? Abangan! Moving upward, sa taas ng trek na ito na may layong 2 kilometro, mapapa-meditate ka talaga. Pero sina M at Michelle hindi raw aayaw. Ayun, water break. Water ka. Pagdating kasi sa tuktok, tanggal pagod dahil sa ganda ng tanawin dito. Yung feeling na yung mas magaan, hindi na nakakapagod na pagod. Yung mas masarap na pagod na nararamdaman mo pag nag-hike ka. Masasabi natin na nababurnout na tayo as individuals kung tayo ay palagi ng pagod. May feeling of exhaustion, bagsak ang energy to the point na hirap na tayong magampanan ang ating mga regular na mga gampanin sa buhay. Ang Ground 1 Art Retreat Space ay isang retreat community na nagsasagawa ng hiking at nature activities. At ngayong Earth Day, hindi pinalagpas ni M at Michelle na makiisa sa hiking. Every month, we do different kinds of activities. Para sa amin kasi parang meditation din yun eh. This is just the moment na pwede kang maglakad at pwede kang mag-solo at pakinggan yung sarili mo. May mga sound kasi ang nature na sobrang, it heals, you know? Bukod dito, may tarot reading at spiritual and energy cleansing din na ginagawa ang grupo. Energy healing kasi, recommend ko siya ng mas regular siya na ginagawa. So marami tayong nakakasalamuhan na nadideplete yung energy natin. Hindi lang relaxation eh. Tataas yung spirituality, mas magiging aware ka. Ang nafe-feel ko ngayon, mas lighter po kasi after lang po nung parang na-feel ko yung paa ko, parang nag-relax. Kasi kanina medyo tense, nakadikit yung paa kong ganyan. Medyo nag-relax po yung buong katawan ko.
Sa health kasi, it's always an interplay siya ng biological, psychological, social, and spiritual factors. Maaaring yung psychic healing, psychic meditation, nakakatulong sa isang individual sa pagdagdag ng insights niya tungkol sa kanyang sarili. One with nature na, one with a native spa. Dahil sina Em at Michelle, nakasalamuha rin ang mga katutubo rito. Ano po yan? Ano po? Putang hair po. Putang hair. Opo. Ano pong laman ng putang hair, kuya? Nyog po, tapos talbos ng kumoting kahoy, saka po yung bangus po na pinarito. Here, our caretakers are all members of the Dumagat tribe. What we earn here, all the retreats and the hikes that we have, usually we help them. Mas maganda yung hanap ka ng safe space mo, wala masyadong noise, mga other stimulus na nakadistract sa isang individual or when she does yung meditation. Pag sinasabing soul searching din, ito din yung paraan para balikan natin, hanapin natin kung ano yung purpose and meaning ng ating mga pinagdadaanan sa ngayon. Kaya kung may pagkakataon, bigyan din ang sarili ng panahon. We need to be in tune with ourselves and with nature. Para sa akin, importante yon na bumabalik ka sa lupa, sa masarap na hangin, puno. At sa pagbaba ni Em, literal na uusad na raw siya. Handa na raw siyang mag-let go. Seeing M, parang happy ako kasi parang na-miss ko lang siya. Tingin ko meant to be rin na makita ko siya dito. Siguro may dahilan, lahat naman ng bagay may dahilan. Tandaan, hindi lang pisikal na kalusugan ang mahalaga. Deserve din ang ating isipan ng pahinga. Kaya siguraduhin lagi tayong healthy, physically and mentally. Merienda na mura, abot kaya at masustansya ang ihahain namin ngayong umaga. Sa mga pihikang chikiting, papasa kaya? Pizza pero prutas ang toppings? Cheese po. Tsaka? Na may kamatis. Masarap po. Mas masarap po. Healthy po. Fried saging with a twist? Gawayan sa saging. Masarap siya. Parang meron siyang ingredients na kalawali. Eh ang kalabasa na french fries sa unang tingin. Para siyang lasang ng french fries. Para siyang cheese stick. Matamis. Onte. Para siyang gulay na, anong tawag dun sa mahaba? Ang challenge, gawing masustansya ang mga paboritong merienda. Kakasa ka ba? Ang kumasa, si Mami April. Na nahihirapan ako kasi syempre ngayon, budget. So more on gulay kami, isda. Ang sekreto raw, diskarte sa pagluluto. Ang ginagawa ko, minsan dinadaya ko. Tulad yan, may times na yan, hindi nila gusto yung etong gulay na to. Inihahalo ko siya doon sa niluluto ko. Ginagrind ko siya o kaya ini-smash ko siya, ganun. Para makain nila na hindi nila alam na may gulay pala yun. Gaya ng DIY pizza na paborito raw ng mga bata. Ang secret ingredient ni Mami April, prutas? Kesa masira, gawin na lang yung alternate, yung ibang putahe pa. Kasi total, mga anak ko mahilig naman din talaga sa pizza. Ang kailangan para dito ay tinapay, itlog, tomato sauce, mangga, kiwi, kamatis, keso at mantika. Nakahiwa na siya. So ngayon, 3 egg. Tapos mix lang natin siya. No oven? Worry no more dahil pwedeng-pwede itong gawin sa kawali. Una, painitin ang kawali at lagyan ng 1 to 2 tablespoons ng mantika. At
Tsaka para magmukha talaga siyang pizza dough, pwede na nating ilagay ang ating pre-prepare na. Ihulma lamang ito na sakto sa kawali. Susunod natin ang ating tomato sauce. Depende po kasi yan sa dami ng nilagay nyo na tinapay. So, ikakalat natin siya sa ating dough. Maaari nang ilagay ang ating toppings. Sa pagluluto naman po ng fruit pizza, depende na po sa inyo yan kung anong gusto nyo ilagay na prutas. Isunod ang mangga at kiwi. Kung walang makuhang kiwi, huwag mag-alala dahil optional lamang naman ito. Siyempre, mas marami. Mas matutuwa sa paningin ng mga bata. Gaganahan sila kumain. Hindi kumpleto ang pizza pag walang cheese. Takpan lamang ito ng 3 to 5 minutes hanggang sa matunaw ang keso sa ibabaw. Ang prutas pizza, masarap na, mainam pa sa katawan. In general po, yung fruits natin ay high in vitamins, minerals, antioxidants, and fiber din. Yung mangoes and kiwi po. Mataas po sila sa vitamin C na nakakatulong para mag-strengthen ng ating immunity. At dahil hilig din ng mga bata ang french fries, ang merienda experiment ni Mami April, ginamitan niya ng kalabasa. Para sa kalabasa sticks, ihanda ang kalabasa at malunggay. Hiwain lang po natin siya ng cubes bago po natin to ilaga para mas madali siyang lumambot. I-mash ang kalabasa at saka ito haluan ng malunggay. Ilagay sa piping bag tsaka ito iprito until golden brown. So para po sa kalabasa natin, high in fiber din po siya since it's a vegetable. And then high din po siya sa potassium and meron din siyang vitamin C content. And meron din po itong beta-carotene na nako-convert ng katawan natin to vitamin A na nakakatulong po sa healthy vision and then mag-boost ng immune system. Sagana rin sa vitamin C ang malunggay at may anti-inflammatory effects na nakapagpapababa ng bad cholesterol. At panghuli sa ating healthy merienda, saging na saba na ang palaman, ube halaya. Para sa ating third merienda, saging na sabaw with a twist. Much better sana kung yung saging na gagamitin natin ay sobrang hinog para madali siyang durugin. Isunod na ang powdered milk, harina at asukal. Halu-haluin na po natin muna siya ulit, 2 to 3 egg yolk. Haluin po natin siya ulit. Pagkatapos, pwede na itong ihulma. Palaman na natin ng ating ube halaya at cheese. Irolo ito sa breadcrumbs for coating. At iprito ng 2 to 3 minutes or until golden brown. Nutrient dense po itong food item na ito and also high in fiber. Healthy siya for our heart and our gut sa ating digestive system since it promotes po healthy bowel movements and then may lowering effect po ito ng ating bad cholesterols. May paalala ang nutritionist sa mantikang ginagamit sa pagprito. Kapag masyado nang gamit yung mantika, kagaya ng parang nangingitim na ito, o kaya nag-iiba na yung amoy, wag na po natin gamitin o palitan na natin para maiwasan po natin yung harmful effects nito, yung mga health hazards na maaaring mangyari sa atin kasi maaaring may carcinogenic effect po ito sa ating kalaunan. Pero ang tanong, ang masusustansyang merienda, pasado kaya? Ang hahatol, syempre ang mga chikiting. Matamis. Ang saging. Masarap po. May ube po siya. May saging. Cheese po. Na may kamatis. Maasim po. Kasi po mas masarap eh. Healthy po. Para siyang cheese dip. Matamis. Onte. Para siyang gulay na, anong tawag dun sa mahaba? Parang crunchy at juicy.
Lalo na yung sa ube niya, yung flavor niya. Sarap din yung cheese niya, tas yung ube niya, rich yun. Sakto lang, bagay yung pagka-mix. Paano kung sabihin namin na saging yan? Gawa yan sa saging. Masarap siya, parang siyang meron siyang ingredients ng alwal. Approve na sa bulsa, approve pa sa panlasa ng mga bata. Ang inihahandang merienda, hindi lang dapat swak sa panlasa. Swak din dapat sa sustansya at sa bulsa. ...2017 daw nang mahiwalay si Randy sa dati niyang kasintahan. Wala man daw siyang pagkukulang, pakiramdam niya, kinulang naman daw siya pagdating sa kanyang ari. 27 nag-asawa ako. And then, siguro mga 5 months lang kami. 6, doon ko nalaman na may third party. Tapos, sad to say nga, medyo jutay. Dahil dito, naisipan daw ni Randy na subukan ang isang produktong nakita niya online. Sabon na nakapagpapalaki raw ng ari ng lalaki. Sabi ko, try ko nga to, baka madagdagan. And then, tinry ko siya ng siguro almost 1 month din. Ang nasabing sabon, malamig daw sa pakiramdam. Kaya naman, inaraw-araw ni Randy ang paggamit nito. Sana raw maging epektibo para hindi na raw siya manliit sa kanyang sarili. Wala namang bahagya or baka parang hindi nga masyado. Gaya ni Randy, may hugot din ang 18 anyos na si Jo Marie pagdating sa kanyang pagkalalaki. Madalas daw siyang makantsawan kapag ang pinag-uusapan, malakihan. Baka ganito lang. Date nga lang, Dahil dito, naisipan din daw niyang gumamit ng sabon na kapareho sa sinubukan ni Randy. Matagal ko na po talaga insecurity na hindi ko may pagmalaki na kasi barkada ko po puro lalaki. Nasabi po nila, pare, bakit naman parang ganyan, lit ng mo? Kasi yun nga po kapag nagkakasama-sama kami, hindi po maiwasan yung ganyang biruan, di ba? Pero imbis na magkaroon ng malaking resulta, si Jo Marie tila tinubuan pa nga raw ng mga pantal sa kanyang singit na mahapdi at makati. Kaya naman, makalipas lamang ang 1 buwan, itinigil na niya ang paggamit nito. Parang hindi na po maganda yung resulta. Ang nakalagay din po kasi doon, pangpaputi, tapos pampalaki po ng ari. Kaya nga rin po ko nainganyo kasi pang ng flows, ganun. Tapos doon ko lang po napansin na hindi po pala talaga. Huwag ka po maniniwala sa mga ganun na sinasabi sa product. Kung tatanungin ang urologist na si Dr. Joe Benchua, ang sabon na nakapagpapalaki umano sa ari ng lalaki, hindi epektibo. Lalo pa nga't hindi ito aprobado ng Food and Drug Administration o FDA. Wala siya talagang effect. Ang marketing ng mga sabon na yon is nagpapahaba ng ari, nagpapalaki ng ari at nagpapatagal ng sexual performance. Pero sa katotohanan, wala naman siya talagang ganong effect. Ang usual temporary effect nila is meron kasi silang soothing or cooling sensation. Ang mahirap pa raw sa mga ganitong produkto na hindi dumaan sa pagsusuri ng mga eksperto, posibleng may taglay ito ng matatapang na kemikal. At imbis na makabuti baka makasama pa. Gaya na nga ng nangyari kay Jo Marie. Nagbigay paalala rin si Doc sa mga nag-i-inject naman ng petroleum jelly para mapalaki ang kanilang mga ari. Hindi raw ito dapat ginagawa dahil may kaakibat itong komplikasyon. Maraming maling paraan na ginagawa ng ibang lalaki tulad ng pag-inject nila ng petroleum jelly which later on pagsisisihan nila dahil masyadong masama ang epekto nito. Karamihan ng mga naglalagay ng petroleum jelly, nagpapatanggal sila later on dahil lalong sumasama ang itsura ng ari nila. Sa tanong kung mayroon nga ba talagang paraan o produkto na nakapagpapalaki sa ari ng lalaki, ang sagot mismo mula sa ating mga eksperto, wala. Kaya, huwag basta-bastang maniniwala sa mga nakikita o nabibili ninyo online.
Sa mga lalaki na naliliitan sa kanilang ari, hindi raw dapat maliit ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Hindi ba't ang sabi nga, Sinasabi nga, size doesn't matter. tandaan na ang sukat ng ari, kailan may hindi sukatan ng pagkalalaki. At nakaisang oras na naman tayo, would you believe, ng masayang kwentuhang pangkalusugan. O di ba ang saya kasi, di ba, hindi natin namalaya ng oras. Pero don't worry dahil magkikita pa rin tayo. It's a date next Saturday. Dito pa rin po sa Pinoy MD, 6 to 7 a.m. sa GMA 7. At ako po si Connie Sison, nagpapaalala na iisa lamang ho ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman si Dr. Q, ang inyong obstetrician gynecologist. At tandaan, unahin ang kalusugan at tumutok po tuwing Sabado ng umaga dito lang sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan. Ito po ang Pinoy MD.